po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabi ito. At ang ating programa po ay pagkatapos po tayo magkakaroon ng opening song to be played by our technical and then susundan po ito ng opening prayer na kung sino na lang po ang kasama natin dito sa Zoom. And then susundan po ito ay mapapakinggan na natin ang um, mensahe na ang magbabahagi po ay si Sister Hester Dulawen. And then after po nun ay tayo magkakaroon ng sharing of insights kung may gusto po kayong idagdag. At pagkatapos po nun ay tayo ay magkakaroon ng closing song and then closing prayer by our speaker. So yun po ang pagkasunod-sunod ng programa natin sa gabing ito. Kaya ngayon po tayo ay dumako na sa ating opening song.
Sino po ang pwedeng mag-opening prayer? Sister Trisha? Okay lang po kung opening prayer. Whether, kahit sino po ang pwedeng mag-start. Let's pray, dear Heavenly Father. I'd like to thank you for the wonderful day that you have given us. Please guide us again this evening as we have our evening devotional. Please guide the speaker as she imparts to us the message for this evening. And please guide our loved ones that are not with us. Please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Para sa ating evening devotional, babasahin ko po ang God's Amazing Grace ng January 11, established by Christ's death. Akin na pong simulan sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Sabi dito, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So, ang verse na ito ang nagsasummarize sa core plan of redemption. Alam na natin na ang kamatayan ni Kristo ay kapalit na sakripisyo para sa sangkatauhan. At hindi lamang pisikal na sakit ang tiniis ni Jesus, kundi ang kasalanan at guilt ng buong mundo. Sabi dito na that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Meaning na ang kanyang mga sugat ang nagdulot ng kagalingan natin, hindi lang mula sa punishments na dulot ng kasalanan, kundi mula rin sa kapangyarihan ng kasalanan na mag-rule sa mga puso natin. Ito ay nanghuhulugan din na ang transformation natin ay magiging posible dahil sa sakripisyo at sa grace ni Kristo. At the very time when they, Christ's disciples, expected to see their Lord ascend the throne of David, they beheld him seized as a malefactor, scourged, derided, and condemned, and lifted up on the cross of Calvary. Ang greatest na disappointment ng mga disipulo ang maling pagkaunawa nila sa propesiya. Inasahan nila ang politikal na Mesaya na mag-restore ng earthly power sa Israel. Ipinapakita nito ang panganib ng pag-i-interpret sa Biblia batay sa personal na ekspektasyon at hindi batay sa mga turo ng Panginoon. Ang krus ang nagpakita ang pagkakaiba ng ambisyon ng mga tao at sa purpose ng Panginoon. The announcement which had been made by the disciples in the name of the Lord was in every particular correct, and the events to which it pointed were even then taking place. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, had been their message. Pero kahit man hindi naunawaan ng mga disipulo ang mensahe tungkol sa kaharian, ang mensahe nilang the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand ay totoo pa rin. Ang kaharian ng Diyos ay tunay na malapit na, ngunit ito ay natupad sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo at hindi sa kapangyarihang politikal. Sa Desire of Ages, chapter 17, Heralds of the Gospel, sinabi ni Ellen White na the divine truth may be correctly spoken
yet imperfectly understood. And the kingdom of God, which they had declared to be at hand, was established by the death of Christ. This kingdom was not, as they had been taught to believe, an earthly empire, nor was it that future, everlasting kingdom in which all dominions shall serve and obey him. As used in the Bible, the expression kingdom of God is employed to designate both the kingdom of grace and the kingdom of glory. Dito pinapakita ang dalawang yugto ng kaharian ng Diyos, ang kingdom of grace at ang kingdom of glory. Ang kingdom of grace ay umiiral ngayon, kung saan naghahari si Jesus sa mga puso ng mga taong tumatanggap sa Kanya at siyang nagde-develop sa makalangit na karakter. Ang kingdom of glory naman ay darating sa second coming ng ating Panginoon. Dito nabigo ang mga disipulo dahil di nila naunawaan ang pagkakaiba nito. The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man, yet it was not actually established until the death of Christ. Even after entering upon his earthly mission, the Savior might have drawn back from the sacrifice of Calvary. In Gethsemane, the cup of woe trembled in his hand. Sa Gethsemane, nakita at hinarap ni Jesus ang mga posibilidad na mangyayari kung umatras siya sa kanyang misyon. Pero para sa atin, pinili pa ring ituloy dahil sa pag-ibig. But when the Savior yielded up his life, and with his expiring breath cried out, "It is finished," then the fulfillment of the plan of redemption was assured. The promise of salvation made to the sinful pair in Eden was ratified. Ang sigaw ni Kristo na "It is finished" ang nag-decide ng tagumpay sa dakilang labanan ni Kristo at Satan. Thus the death of Christ, the very event which the disciples had looked upon as the final destruction of their hope, was that which made it forever sure. The event that had filled them with mourning and despair was that in which centered the future life and eternal happiness of all God's faithful ones in all the ages. Ang nakita ng mga disipulo na pagkatalo ay naging walang hanggang tagumpay. Ang cross ang pundasyon ng pag-asa para sa sangkatauhan. The cross as central to the great controversy, revealing God's justice, love, and self-sacrificing character. The sorrow of the disciples was transformed into the assurance of salvation. Sa Desire of Ages, chapter 42 at 79, saad dito na the cross as central to the great controversy, revealing God's justice, love, and self-sacrificing character. The sorrow of the disciples was transformed into the assurance of salvation for all who believe. The cross did not end Christ's mission. It fulfilled it. The kingdom of grace was firmly established through his death, and the kingdom of glory will soon be revealed at his return. Ito lamang po ang aking may share ngayong gabi. Salamat po sa pakikinig at nais ko rin pong makarinig sa inyong mga karagdagan. And po, maraming salamat, Sister Hester, sa napakagandang mensahe na ibinahagi mo sa atin ngayong gabi. Na ayun nga po na kinary nga ni Kristo ang ating mga kasalanan dun sa cross para po ay tayo ay so we could die in sin and live righteously. So at dahil nga po sa kanyang pag-suffer, tayo ay gumaling. So yung mga disciples nga po ay in-expect nila na si Kristo ay mag-establish ng earthly kingdom, pero instead nga po ay nakita nila na si Kristo ay pinako sa krus at naisip nila na ito wala na silang pag-asa. Pero yun nga, sabi kanina, na ang kanyang kamatayan ay fulfillment
sa plano ng Panginoon para sa redemption nating mga tao at yung true establishment ng Kingdom of Grace. So hindi po yun yung katapusan ng gawain ni Kristo, kundi ayun nga po, dito po nagsimula yung dito po naitatag yung kaharian niya. So when Jesus cried, "It is finished," yung salvation nga ay na-secure para sa lahat ng naniniwala. At ayun nga po, minsan hindi natin naiisip o yung plano ng Diyos ay iba sa sa ating expectation, pero ayun nga po, ang kanyang mga paraan ay para sa ating salvation. So, si Kristo ay naging sakripisyo para ma-assure tayo at tayo ay mapatawad, mapagaling at magkaroon ng eternal life. So, kailangan po nating magtiwala sa Panginoon at kahit na all hope seems lost. So, ito pong devotional natin talaga ay napakaganda na tinuturo sa atin na we should trust in God talaga po. Kasi even though, ayun nga sa kanta na, even though we don't see his plan, when we can trace His hand, we trust His hand. Kasi ayun nga po, ang Panginoon lamang ang tanging nakakaalam kung anong makakabuti para sa atin. So, dahil yun nga po, sino po ang gusto na mag-share ng kanilang insights para sa ating devotional? So, may mga kasama po tayo dito, yung sa Tumpa, sa OPT, or sila Brother Osborne ba po ito? And then, nandito po si Sister Katie, si Sister Trisha, and si Sister Paula. So, sino po ang tapos si Sister Trisha? May gusto po ba pong mag-share? Ayun po, kung wala, ayun po. Sige pa. Hello, good evening. Sabi po ng asawa ko nandito. So, naging topic ko ata ito, no? So, ang ano ko lang, gusto ko na lang siguro ulitin na the failure of the disciples na hindi nila na-comprehend is about prophecy. And dahil nag-base sila doon sa common opinion ng karamihan na Christ will establish an earthly empire. So, tawag dito. The same true with the Millerite, ganun din yung kanilang failure. Yung interpretation of nila ng prophecy, nagkamali sila doon dahil tinanggap din nila yung common interpretation ng karamihan that the earth is the sanctuary. So parehas. So two witnesses, parehas sila na movement. Ang kamali nila sa prophecy ay dahil tinanggap nila ang general opinion ng karamihan. So kaya nga sana hindi dapat tayo nagbo-boast about the prophecy kasi minsan dito na tayo nag-away-away. Pero ipinapakita lang dito na in due time God will reveal His secrets. Ang problema kasi natin minsan pinapangunahan natin yung providence ng Panginoon. And we boast na parang alam na natin lahat yung mga mga prophetic studies natin. So I hope na dito is we will learn the lesson to be humble and to seek and to ask God that He will reveal us our meat in due season. So kaya nga yung prayer is give us this day our daily bread. Daily bread. Hindi naman niya ibibigay lahat ng light sa atin kasi sabi sa mga disciples nga nung nasa kanila pa ang Panginoon, I have yet many things to tell you, but you cannot bear them now. Kaya lang, minsan tayo na mga possessed still by the spirit of Satan na mga proud, parang all-knowing tayo.
akling natin na alam natin na ang lahat. So yun po ang danger natin na mga sobrang nag-aaral ng Bible kontra doon sa mga hindi nag-aaral. There's a tendency that we ourselves is lifted up. So yun lang po naman ang comment ko. Ayan, maraming salamat po, Brother Osborne. So, kailangan talaga po natin maging maingat na dapat hindi po tayo mag-boost ng mga kaalaman natin. So, yun nga sabi ni Brother Osborne kanina, baka tayo ay magkaaway-away. Instead na tayo magkaroon ng unity, tayo ay magkakaroon ng hiwalayan. So, ayan, so na pa po ang gustong mag-share. Kanina po nag-emit si Sister Daniela. Hello po, naririnig po ba ako? Yung mic ko po kasi parang Okay na, naririnig ka po, Sister Daniela. ayan. So, may i-share lang ako konti. Ito pong regarding sa ating topic ngayon, established by Christ's death. Gusto ng Panginoon na ma-establish yung kingdom niya sa atin. So, ibig sabihin, ano yung naranasan niyang sacrifice ay mararanasan din natin kasi hindi tayo exempted sa sacrifice ng Panginoon. So dito, napansin ko dito na thus the death of Christ, the very event which the disciples had looked upon as the final destruction of their hope, was that which made it forever sure. So, yung death ni Christ, ito po yung nagsisimbolo ng overcome, which is nanagumpay ang ating Panginoon between sa kasalanan, sa kamatayan, at sa kaaway. So tayo, even na, di ba na, if we live in Christ and to die is gain. So, even na yung ang bayan ng Diyos ay even mamatay siya, as long as while we are, habang tayo nabubuhay ay, mabuhay tayo sa katwiran ng Panginoon. At kung mamatay man tayo, as long as nasa gawain tayo ng Panginoon, ibig sabihin, we are overcome what Christ overcame. So, ito po yung nagbigay sa akin ng parang linaw sa atin na as long as ma-establish ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating puso, ang spiritual kingdom, need natin na maranasan yung sacrifice ng Panginoon kasi nga we are, tayo parang kabahagi ng kanyang sakripisyo. So, yun lamang po yung aking karagdagan. Ayan, maraming salamat po, Sister Daniela, sa napakagandang background mo po na si Kristo nga po ay kung na-overcame ni Kristo, ay kaya din po natin overcome ang mga trials. At ayun nga po, na wag po tayong mawalan ng hope sa mga situations na nangyayari sa ating buhay. So, sino ba po ang gusto magdagdag? So, kung wala na po, tayo na po ay dumako sa ating closing song and then closing prayer ng ating speaker. Or, kung pwede pong pangunahan na lang ni Brother Osborne. Okay, let us pray.
Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you for this timely message, Lord. We understood, Lord, that the kingdom that you have established was first the kingdom of grace in preparation for that kingdom of glory at your second coming. Help us, Lord, that kingdom be established in our hearts and our minds, that we may reflect your image and be prepared for your second coming. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po, Brother Osborne, sa pag-lead ng ating closing prayer and sa napakagandang mensahe po na binahagi sa ating Sister Hester. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan niyo kami bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional and bukas po ng gabi para po sa ating daily evening devotional. So dito po nagtatapos ang programa natin sa gabi ito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.